Good morning, ma'am. Pasok na po kayo? Turan ni Ronnie at para napaisip pa ito. Oo, kuya, marami na akong absent eh. Sagot ni Shaina. Tamang-tama po palang dating ko, ma'am. Iyahatid ko na kayo. Turan ni Ronnie at nakangiting sumang-ayon ito. Parang di mo kausap si Mahal ngayon, kuya. Pansin na Shaina dito. Nasanay niya yata dahil every time makikita niya ito kausap ang girlfriend nito. Tapos na ma'am, kanina lang. Kinakamusta nga kayo eh. Sagot ni Ronnie at ngumiti. Ganun ba? Akala ko nag-away na kayo. Sweet-sweet niyo pa man din. Wika ni Shaina at napahalakak iyon ngunit bigla ring huminto. Kayo ma'am, di niyo namimiss si sir? Biglang tanong ni Ronnie at natigilan siya ngunit naglaon ngilitian niya ito. Kung pwede lang sabihin niyang miss na miss niya na ito. Masaya na yun kay Samantha kuya, hayaan na lang natin. Wika niya na kahit nakangiti nakapaskil sa kanyang mukha ang kalungkutan. Baka busy lang ma'am, tsaka sigurado ko miss niya na rin kayo eh. Saad ni Ronnie at napatawa na lang si Shaina na mapakla. Namimiss? Kung namimiss siya nito, bakit kahit isang iglap di man lang magpakita sa kanya ito? Kapag naalala niya to, parang nilalagyan ng sili ang sugatan niyang puso. Nasa Indonesia si Samantha, kung kaya't kailangan ni Clyden lumipad papunta sa Jakarta. May press con to dahil siyang cover girl sa isang sikat na magazine at unang ilo-launch to sa nasabing bansa. Nag-request to sa kanyang samahan niya to sa event. Pagkatapos ng mga press con sa iba't ibang TV radio station sa Jakarta, naging panauhin din to sa isang sikat na talk show sa Indonesia. Masaya ang kwentuhan at magaling ding sumagot si Sam, ngunit biglang tinanong kung may fiancé or engaged na. Halatang napahinto yon at napatingin sa kinaroonan niya. Mabilis naman ang camera at nakafocus sa kanyang camera. Oh my God, your fiancé is here too? Oh, he is so sweet. Kinikilig ang TV host na tumingin sa binata. Maya-maya lang sinabihan si Clyde na samahan si Sam sa harap ng TV. Tatanggi sana siya sapagkat hindi siya sanay na ipinapakita ang mukha sa TV ngunit hindi tumigil ang host hanggat di siya pumupunta. Pagkaupo ni Clyde sa tabi ni Samantha, hinagilap ito ang kanyang palad para magka-holding hands. Nakita naman yon ng host, kaya't lalo yung kinilig. Miss Samantha, your fans here are asking if you and sir are now engaged. Kilig na tanong ng host at nakangiting tumingin si Samantha sa binata bago sumagot. Yes, nakangiting saad ni Samantha, samantalang nabigla si Clyde sa isinagot nito. Wow, we're so happy for you. How is your preparation for the wedding? Can you share us some details? Di mapuknat-puknat ang pagkakakilig ng host kung kaya't masaya namang nakipagkwentuhan si Samantha. It is not final yet but I like a simple garden wedding. Pagbibigay impormasyon ni Samantha at walang nagawa si Clyden kundi tumango-tango at ngumiti hanggang matapos ng talk show. Sam, what was that? Nakakunot noong tanong ni Clyden kay Samantha. Hindi niya nagustuhan ang nangyaring interview at ang paglabas niya sa TV. It's only for the show, babe. You know that I don't like to get involved in your show. What if she's watching? Ines na tura niya dito. What is wrong with that? After all, you're mine for 2 months? Saad ni Samantha at pinangunutan ni Clyde nito ng noo. I can't believe this. Tura ng binata at nauna nang umalis. Mare, halika, bilis! Si Carla na hinawakan pa niya ang kanyang kamay. Hinila sa cubicle nito. Bakit na naman? Natatawa ni Shainang turan sa kaibigan. Kapag talaga nakakita ng pogi sa tinitingnang site, excited tong ipakilati sa kanya. Upo ka dyan, panoorin mo to. Si Carla na pinaupo pa siya sa kanyang swivel chair. Excited naman na hinihintay ang piplay nitong video. Nagulat siya na makita si Samantha sa video. Medyo na-curious din siyang panoorin. Talk show iyon at magaling nga rin tong sumagot sa mga hint ng host. Ngunit halos mapahawak siya sa kanyang dibdib nang mapakita ang mukha ni Clyde hanggang pagpunta nito sa tabi ni Samantha. Magkahawak kamay pa ang mga to, sobrang sweet sa isa't isa. Pati palitan ng tingin sa isa't isa ay makikitang mahal na mahal nila ang isa't isa. Nang tanungin ng host kung engaged na to, masayang sumagot ng yes sabay nakatingin sa binata at nagbigay pa ng detalye ng kanilang kasal, garden wedding. Natapos ng video ngunit tila di makagalaw sa kinaupuan si Shaina. Nagpaplano na palang magpakasal ang dalawa kung at any moment magpa-file na si Clyde ng annulment. Parang bigla siyang di makahinga. Nagbabadya ang kanyang mga luha kung kahit tumayo siya, patakbong pumunta sa comfort room. Halos sinanghina si Shaina pagkasara ng pintuan ng comfort room. Sobrang bigat ng dibdib habang sinasaksak to ng kutsilyo, tinutusok ng ilang libong karayom. Gusto niyang sumigaw ngunit natapik ng kanyang bibig kung kahit binuhos niya ang kanyang mga luha. Bakit ganon? Sabi niya sa sarili niya.
Tanggap niya na hindi para sa kanya si Clyden. Bakit at sobrang sakit malaman niyang ikakasal na ulit to sa lalong madaling panahon. Tahimik siyang umiyak kung pwede lang. Iiyak niya ng lahat, ngunit bakit di maubos-ubos ang kanyang luha, kagaya ng puso niyang hindi maghilom-hilom. Are you okay? Tanong ni Leo sa dalaga nang mabungaran niya ito sa kanyang opisina. Katatapos ng niyang mag-rounds, ngunit agad siyang pumasok sa kanyang office nang malamang naroon ang dalaga. Nakapangalumbaba ito sa harapan ng kanyang table habang tila napakalalim ng iniisip. Tumingin lang to sa kanya, di man lang umayos ng upo. Kung pwede na lang niyang palitan ng puso ng baboy ang puso nito para hindi na si Clyden Villacord ang tinitibok at para hindi na masaktan. What's wrong? Saad niya na makalapit siya dito. Kinapa ang kanyang noo maging ang leeg ng dalaga, ngunit di naman to mainit. Di naglahon, bigla na lang tong umiyak. Pasinghot-singhot ngunit di naglaon, lumakas ang kanyang pag-iyak. Nakatingin lang din sa kanyang doktor para maibuhos kung anumang nagpapakabigat sa kanyang dibdib. Pagkatapos niyang umiyak, inabutan siya ni Leo ng tissue. Ooperahan ko na ba ang puso mo? Biro niya kay Shaina, tinito na pigilang tumawa kahit may luha sa mga mata. He is getting married soon. Pagsusumbong niya kay Leo. Paano nangyari yon? Kasal pa naman kayo. One of these days he will file for annulment. Parang namatayan, napahayag ni Shaina. Napabuntuhan niya ang doktor. Pati ito hindi alam anong sasabihin sa dalaga para maibsan ang sakit na nararamdaman nito. Hinawin niya ang ulo ni Shaina pagkatapos nilapit sa kanyang katawan. Yumakap si Shaina dito habang nagsisimula na namang magsibuhos ang kanyang mga luha. Ma'am, bakit pumatamlay kayo? May sakit ba kayo? Puna ni Kuya Ronnie sa dalaga nang ihatid niya to sa E&B. Hindi kuya, medyo masumalang pakiramdam ko. Pilit ang iting binigay nito. Uminom na po kayo ng gamot ninyo, ma'am? Nag-aaral lang turan ni Kuya Ronnie at tumango siya dito. Okay lang po ako, kuya. Salamat. Wika na siya at sinalipan siya nito na ilang beses na para bang hindi kumbinsido. Pagpasok na siya sa opisina ay wala siyang imik at sigla maghapon. Tahimik lang siya sa ginagawa at di nakikipag-usap sa mga kasama. Makabandang hapon na makatanggap siya ng memo para sa annual board meeting. May kalakip yung invitation para sa gagawing party meeting na gaganapin sa susunod na araw. Bago pa umuwi, ibinigay niya to sa kanyang boss upang ito nang umaten, ngunit tumanggi yun sapagkat mga higher-ups, directors at shareholders ang kailangan dumalo, kaya't wala rin siyang nagawa kundi ilagay sa bag ang invitation. Can you make it? Tanong na siya kay Leo pagkatapos iabot ang invitation dito. Sure, basta ikaw. Alam mo namang malakas ka sa akin eh. Turan ni Leo sabay ng paggulo nito sa kanyang buhok. Thank you. Ikaw na talagang aking superhero. Pahayag na siya at tumawa yon. Hindi naman kaya Prince Charming. Tudyo ng doktor at umikot ang kanyang eyeballs. Simula nang malaman siya na fiancé ito ni Nicole, parang kapatid na ang turing niya rito. Ano kayang magiging reaksyon nito kapag nalamang best friend niya ang fiancé niya? Pagkatapos ng duty ni Leo sa ospital, pumunta sila sa mga boutiques para tumingin ng kanilang susuotin sa party meeting. Isang black na suit na pares na white inner kay Leo, samantalang nude color gown naman para sa dalaga. Nag-inahan pa silang mag-swipe ng kanilang card to the point na umabot sila ng Jack and Boy. Tuwang-tuwa naman ang mga staff ng boutique lalo't sa napakakit at mukhang Koreanong si Leo. Halos magsisimula ng party sa A&B na makarating si Leo at Shaina. May surgery kasi bigla si Leo mula sa isang aksidente kung kaya't hinintay niya ito. Sa office sa ospital na to nagbihis para sa party. Sinuot na lang ang inner long sleeve tsaka nagmamadaling umalis. Pagka-park dito agad silang bumaba. Papasok sila sa bulwagan na mapansing hawak-hawak pa rin ni Leo ang kanyang suite. Nagkatawanan pa sila dahil wala sa kanilang isip ang pagmamadali. Tinulungan niya si Leong maisuot yon. Siya nang nagsilbing salamin ng doktor. Na matapos ang pag-aayos, di na siya napansin ng pinisil ang pisngi nito. He is so cute at talagang may hawig ito kay Lee Min-ho. Let's get inside. Baka sabihin ng mga tao, Filipinang nanay ni Lee Min-ho. Nakatawang saad ni Leo at natawa siya dito. Naigiyan nito ang kanyang bisig na kangiting lumapit siya dito. Pag-entra nila sa bulwagan, mas marami pang bumati kay Leo kaysa kay Shaina. Ang iba may mga edad na at napapa, dahil naging pasyente niya mga to. Hello, Dr. Chan. Nice to see you here. Mula sa entrance, seryosong bati ni Clyden. Bagong dating din to at sa kanyang bisig naroon si Samantha. Nakatalikod si Shaina, ngunit pagkarinig sa boses nito,
Parang biglang humina ang kanyang mga tuhod. Bigla niyang hinagilap ang palad ni Leo nang humawak dito na mahigpit. Naramdaman naman ng doktor ang biglaan niyang pagkatensyon, kung kaya't hinawakan din niyang mabuti ang palad nito. Hi, Mr. Villacorda. Long time no see. Tura ng doktor na hinintay makalapit, saka iniyuma ang isang kamay para makipag-shake hands dito. Tumingin si Clyden sa kanya kung kaya't binigyan niya ito ng isang pilit ng ngiti. Tumingin yon sa kamay nilang magkahawak bago napangiti na mapakla at binalik ang mata kay Dr. Chan. This is Samantha Sam. Meet Dr. Chan, a friend of mine. Pagpapakilala ni Clyden sa kasama at sa doktor habang binalik ang tingin kay Shaina na pahigpit ang pagkakahawak kay Leo. Hi, Miss Samantha. I heard about you. Bati ni Leo kay Samantha at lumaki ang pagkakangiti nito. Hello, Dr. Chan. Really? Nice meeting you. Nakangiting saad ni Samantha at giniyang kamay para makipag-shake hands sa doktor. Oh, hi, Shaina. I'm so happy to see you with this cute guy, Dr. Chan. Baling nito sa tahimik na si Shaina at gumiti lang ng bahagya ang dalaga. Nanlalamig ang kanyang mga kamay kung kaya't napaakbay sa kanya si Leo para payapain ito. Ito na ang nag-excuse sa dalawa upang ilayo na ang dalaga sa mga to. Hey, relax. Inhale, exhale. Tura nito kay Shaina na habang nakaalalay dito. I feel like crying, Leo. Sambit na Shaina sa doktor habang naglalakad. Tiningnan siya ni Leo at tinaplos-saplos ang hawak itong kamay ng dalaga. You'll be fine. Just breathe. Pag-aalo niya dito. Napakalamig din ang kamay nito kung kaya't ginagap niya yon. May mga nakakakilala ulit sa binata at nakikipagkamustahan ulit yon. I am going to the comfort room. Tura ni Shaina sa doktor at nag-aaralang tumingin sa dalaga ito. Samahan na kita, saad nito. No, kaya ko, tanggi niya. Tumingin muna sa kanya na mariin si Leo bago binitawan ng kanyang kamay. Dali-dali ni Shaina ang tinungo ang comfort room sapagkat parang nasusuka siya na hindi niya maintindihan. Congratulations! You're the best doctor in town. You confronted her well? Mula sa tabi ni Leo ay sarkasikong tura ni Clyden. Tiningnan niya ito, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nagpakawala siya ng sarkastiko, ngunit mahinang pagtawa. You know what? If we're not here, I'll punch you in the face. How dare you for hurting Shaina like that? Galit ngunit kalmadong pahayag ni Leo sa binata. Nagulat man, ngunit tumawa rin na mapakla si Clyden. Me too. I want to punch you to death. You are my sister's fiancé and yet you're busy with my wife? Tura ni Clyden at napatingin bigla si Leo dito. Hindi makapaniwala na kapatid nito ang mahiwaga at kinaiinisan niyang fiancé. Nag-arukan sila ng tingin ni Clyden. Kung siguro nakakasugat at nakakamatay ang tingin ng mga to sa isa't isa, parehong dead on arrival na ang mga ito. Walang gustong sumuko habang parehong pinipigil ang mga kamao. All shareholders and BODs, please proceed to the conference room for the immediate start of your meeting. Friends and visitors, let's rock and roll and encarl the party. Thank you. Mula sa host, kung kaya biglang natigil ang silent war mula sa dalawang lalaki. Tiningnan pa ni Clyden ng matalim si Leo bago lumayo at pumunta sa conference room. I wonder what kind of girl you are. You're still married but you found someone new? I believe Dr. Chan is a good catch. Sarkasikong pahayag ni Samantha na mapasukan ito sa Shaina sa comfort room habang nagre-retouch. Nagsuka siya kanina at kapapayapa niya lang kanyang damdamin dahil sa inom na gamot. Tiningnan niya ito sa salamin habang tinatapos ang pagpapahid ng lipstick sa labi. Aren't you happy with your life? He's with you now, but it seems he gives so much attention with my life. Tura niya dito pagkatapos. Sinuksok niya ang lipstick sa bag at walang pakialam sinukla yung buhok. It is just right that Clyden will leave you soonest, poor Dr. Chan. He doesn't know your true color. Saad ni Samantha. At tinawanan niya ito. Don't worry, my life is an open book to Dr. Chan and still love me dearly. Get a life, I don't even mind. Nakangiting saad ni Shaina kay Samantha bago lumabas sa pinto ng CR. Mabuti na lamang at nakainom siya ng gamot, kung hindi, baka hindi niya na maigalaw ang kanyang mga paa sa galit. Pagpasok na Shaina sa conference room, isa-isang nagsisilungan ang lahat ng tao sa loob. Naroon ang lahat at isa-isang upuan na lamang ang bakante dito. Ibig sabihin siya na lang ang wala at hinihintay para simulan na ang meeting. Ngumiti siya sa lahat at nagbaw sa mga to bago kumilos at pumunta sa bakanting upuan malapit sa CEO. May we acknowledge the new member of the group, Miss Shaina Aguas?
tura ng CEO bago siya umupo kung kaya't nagbigay galang siya sa mga ito. Isa-isa naman bumati ang lahat sa dalaga. May mga nag-abot ng kamay at ang iba naman nakangiting tumango. Pagtingin niya sa kanyang harap, naroon si Clyden habang mariing nakatingin sa kanya. Naparunok siya ng bahagya, ngunit binigyan niya to ng pilit ng ngiti bago umupo sa nakalaang upuan para sa kanya. Maya-maya lang nagsimula na ang nesting. Isa-isang binigyan ng lahat ng kopya ng annual report at kanya-kanyang binasa ang kanilang ginawa. Pagkatapos na maibigay ng iba't ibang comments and suggestions sa mga ito, si Shaina naman ay nakikinig lamang sa mga views ng bawat isa sapagkat bago lamang din siya sa ganoong pagtitipon. Nagkaroon nga din ng botohan para magkaroon ng set of roles and responsibilities ang mga shareholders. May nag-nominate na si Clyden na maging CEO pero nag-object iyon sa kanyang tiyuhin. Si Shaina naman na tinalagang Director of Finance since pa-retire na ang kaninang humahawak dito. Nagulat pa siya sa pagkaka-nominate niya. Tumingin siya sa harap ngunit tila walang pakialam si Clyden sa lahat na nakatingin to sa kanya. Hindi niya alam kung iniisip ba nito kung bakit kasali sa BODs o kung anumang tumatakbo sa kanyang isip, kaya naman the whole time hindi na siya tumingin dito pero nag-focus sa report na hawak. Pagkatapos ng meeting ay isa-isang nagsitayuan at nagsilabasan ng lahat. Pati si Clyden na una na ring tumayo kasabay ng iba. Si Shaina naman na natili namang nakaupo. Tinapik pa siya ng CEO sa balikat nang tumayo ito at nauna nang lumabas. Nang wala ng tao sa table at sa room, ay niyoko niya ang ulo at sinandal pa sa edge ng mesa. Halo-halo ang kanyang nararamdaman kung kaya't napapikit na lamang siya dito. Mga ilang minuto din siya sa ganong posisyon bago inayos ang sarili tumayo para lumabas na rin sa conference room. Pagbihit niya sa direksyon ng pinto, naroon si Clyden. Nakapamulsa habang nakatingin sa kanya, nahalatang hinihintay lamang ang kanyang pagtayo. Ang nagririgo doon ang napakaraming daga sa kanyang dibdib. Sobrang laki ng conference room, ngunit nahalatang hinihintay niya ang kanyang pagtayo. Tila napakaliit lamang dahil bigla siyang nasuffocate. Nginitian pa niya ito ng bahagya. Wala siyang balak na kausapin ito. At makasama na matagal sa room na ito, kung kaya't kumilos siya para tunguhin ang pinto at lalabas. Yumuko siya upang hindi na nga maulit na magkasalubong ang kanilang paningin. Ngunit pagkahawak pa lamang na siya sa pinto para buksan iyon ay nakahawak na si Clyden sa kanyang braso. Parang tubigil ang pag-ikot ng mundo para kay Shaina. Hawak ng asawa ang kanyang braso. Naparunok siya ng sunod-sunod. Bago naglakas loob na tumingin dito, nagkasalubong ang kanilang paningin, tumitig sa isa't isa na akala mo nag-uusap ang kanilang mga isip. Napakarap sa Shaina, nagbabadya ang luha sa kanyang mga mata at yon ang ayaw niyang makita ng asawa.